Masayang araw and welcome to our channel. Nandito naman tayo sa ating panibagong tutorial. Our tutorial is about capacitor. Ano ba ang nangyayari sa capacitor kapag kinoconnect natin siya into parallel connection or into series connection? Halimbawa, meron tayong capacitor, mababa yung rating niya, tapos gusto natin mapataas yung capacitance niya. Ano yung dapat natin gawin? Or halimbawa naman, kailangan lang natin mas mababa lang na capacitance. Ano yung diskarte na pwede natin gawin? For example, we don't have any resource or we don't have any capacitor na papasok doon sa rating na kailangan ng mga makina natin. Ano yung mga gagawin natin para mapataas natin o mapababa natin yung capacitance ng ating capacitor? Yan ang pag-uusapan natin dito sa ating tutorial. Mabilis na itong tutorial na to dahil gusto ko lang maipakita sa inyo kung sakali dumating yung pagkakataon na kailangan nyo magdagdag o magbawas ng capacitance para din sa mga capacitor na ginagamit natin sa ating mga equipment. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe mga ka-channel dito sa ating channel, please subscribe and also hit ang notification bell na makikita mo dyan sa baba para lagi kang ma-notify. Updated ka sa tuwing meron tayo mga ganitong tutorial na ina-upload dito sa ating channel. Kaya huwag na natin itong patagalin at simulan na natin yung ating pag-aaral regarding sa ating capacitor. Meron ako ditong dalang capacitor. Ito. Isang single capacitor at isang dual capacitor. I-drop ko yung link dyan sa baba kasi nag-upload tayo ng video nung last week lang ata yan regarding sa kung ano yung pagkakaiba ng ating dual at single capacitor. Bale, itong capacitor na to ay ginagamit namin dito sa ating mga AC unit. So ito yung gagamitin natin example. Ano ang mangyayari pag kinabit natin ito sa series and parallel connection? Meron ako rito capacitor na may 55 microfarad at meron akong isang capacitor naman na 40 microfarad. So gawin natin, lagyan natin ng connection to, tapos sa pamagitan nitong ating digital tester, makikita natin kung ilan yung nagiging capacitance ng capacitor kapag kinabit natin into parallel and dito series connection. Tignan muna natin kung 55 nga ba ang rating talaga nito at 40 ba yung rating nito. I-set mo lang yung digital tester mo sa capacitance microfarad. Ayan. Nakikita nyo ba? Test natin to. Meron siyang 56 microfarad. So, pasok siya kasi ano siya 55 plus 5% ng actual rating ng ating capacitor. Ito naman. $40.85. So, pasok na pasok kasi 40 microfarad ito. Lagyan natin siya ng connection. Gawin natin ng into parallel connection yung ating dalawang capacitor kung ano yung mangyayari. Actually, madalas ko itong ginagawa rito. Lalo na kapag maliit yung capacitor ko at hindi pa ako nakakabili ng capacitor. Kinoconnect ko siya into parallel para nadadagdagan yung capacitance ng aking capacitor. So, ipoprove natin yan para lagyan natin na connection to para mag-prove natin kung talagang nadadagdagan ba yung capacitor, yung capacitance ng ating capacitor kapag nag-connect tayo ito parallel connection. Meron akong ginawang wire dito na gagamitin natin para makonect natin yung ating capacitor. Ang unang gagawin natin mga ka-channel, connect natin siya into parallel connection tapos kunin natin yung capacitance kung ano yung mangyayari. So, kabit natin ito rito. Lagyan natin ang connection. Ito yung ating 40 microfarad.
Ito naman yung 55 microfarad. Lagyan din natin siya ng connection. So may connection na yung ating 40 microfarad. Tapos meron ng connection yung ating 55 microfarad. Tapos connect natin siya into parallel. Pasamahin natin yung red sa red. Tapos sa blue, Ayan. Bali yan, nakakonect na siya into parallel. Tapos iset natin itong ating tester, itong digital tester sa capacitance. Makikita nyo dito sa ating tester, meron siyang nakalagay na symbol ng microfarad. So ngayon, tignan natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung magiging result ng connection pag nakaparallel yung ating capacitor. Kita nyo ba yung value? Ayun natin. Kita nyo yung value, no? Ito na. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ilan yung naging result? 90 97 97.7 97.6. So bali yung 40 microfarad saka 55 microfarad nag-add. So yung dalawang capacitor na 40 saka 55, bali nag-add yung nila, capacitance nila, lumaki, naging 97. So ganun pala yung nangyayari kapag kinalik natin into parallel connection yung dalawang capacitor, tumataas yung ating capacitance, yung ating capacitor, bali nag-a-add, nagpa-plus, halimbawa 40 plus 55 o kaya 20 plus 30, ganyan. Depende dun sa capacitance ng ating mga capacitor. Katulad dito, 55 sa 40. So, 55 plus 40, more or less nga, ganyan. Kasi meron pa itong tinatawag na tolerance, plus minus 5% yung ating mga capacitor. Kaya, more or less, pasok yan. Pasok yung capacitance ng ating capacitor. Ngayon, gawin naman natin, i-connect natin yung ating capacitor into series connection naman. Ano yung mangyayari? So, napatunayan natin kapag ang capacitor is connect natin into parallel connection, nadadigdigan yung capacitance value ng ating capacitor. Pero, yung voltahe ng ating capacitor na pwede niyang i-absorb is ganun pa rin. Halimbawa, 450 volts yung ating capacitor, yung pa rin yung kaya niyang i-absorb na voltahe ng ating capacitor. Ganun yung nangyayari kapag kinonect natin into parallel connection yung ating capacitor. So, try natin naman into series connection, no? Kabit natin. Tingnan natin kung ano naman yung mangyayari. Tanggalin lang natin yung isang connection dito. Ito na lang blue. Para makunik naman siya into series connection. Ayan. So, ayan. Bali, naka-series na yung ating capacitor. Ito yung isa. Ito yung isa. Tapos, ito yung dalawang wire na titigil natin yung value. Tester natin. Hanggat di pa dumarating yung mga technician natin, mag-vlog muna tayo. Oh, ano yung nangyari? 23.83 ba yan? Baliktad kasi nga sa akin. Oo, tama. 23.82. 23.83.
So ngayon, na-conclude natin mga ka-channel, kapag series connection ang ginawa natin sa ating capacitor, nagbabawas siya. Ibig sabihin, parang nag-divide into 2, parang ganun ba? Kasi kung kanina, kapag parallel connection, nagpa-plus tayo. Plus doon sa capacitor na may dadagdag natin. Kapag kinalik naman natin siya into series connection, ang nangyayari, nadi-divide naman yung capacitance ng ating capacitor. Ibig sabihin, nababawasan. Nahahati. Katulad dito, 55 saka 40. So, pag dinivide mo nga yan, is nasa 23 nga, more or less 22, 23, ganyan. Kasi nga, plus minus 5% ng ating capacitance. Ang nangyayari naman sa ating series connection, nadi-divide yung ating capacitance, pero ang ano nito, yung voltahe na kayang i-absorb ng ating capacitor is na-add naman. Halimbawa, 440 volts to, plus 440, siguro mga 820 o 840 volts ang kayang i-absorb ng ating capacitor. So, baliktad naman siya. Sa parallel connection, nag-a-add yung capacitance, pero nananatili yung voltahe na kayang i-absorb ng ating capacitor. Kapag series connection naman, nadi-divide yung capacitance at nagpa-plus, nag-a-add yung ating voltahe na kayang i-absorb ng ating capacitor. So, ayan yung nagiging result kapag kinonect natin into series and into parallel connection ng ating mga capacitor. So, sana mga ka-channel ay may natutunan tayo sa ating video, sa ating tutorial dito sa ating capacitor, para kung sakaling magkaroon tayo ng mga sitwasyon na kailangan natin magdagdag o magbawas ng capacitance sa ating capacitor, ay meron tayong magagawa kagad na paraan. Ngayon mga ka-channel, kung nakatulong itong video natin sa inyo, palike na lang at pasubscribe na rin yung ating channel. At kung meron kayong mga gustong itanong or i-suggest regarding dito sa video na ginagawa natin, you are free to comment and to give suggestions sa mga pwede nating i-upload dito sa ating channel para makapag-isip tayo ng mga iba't ibang content na pwede natin makatulong sa atin para magawan pa natin ng mga iba pang mga video at madagdag yung sa kaalaman natin regarding sa pag-repair at yung sa pag-maintenance na ginagawa natin sa ating mga equipment. So, bali sa ngayon, magpapaalam muna ulit tayo and see you again sa ating next tutorial.